demonyong sambayanan, nagdiriwang at nagpupuri sa isang diwa't himig, isang magdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa isang diwa't himig, isang magdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano. Hilingin natin ang biyayang ito at upang tayo maging marapat, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang ating bayan, ang mga namumuno sa atin, ang kaliwanagan ng kanilang isipan at kalooban. Pagpalain nawa din ng Panginoon ang mga tumutulong sa ating simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Nang magtagsibol, panahong angkop sa digmaan, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel. Sa pangunguna ni Joab at ng iba pang mga pinuno, pinuksa nila ang mga Amonita at kinubkob ang Raba. Si David ay nagpaiwan na sa Jerusalem. Isang hapon, natulog si David. Nang siya'y magising, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang magandang babaeng naliligo. Ipinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyo'y si Batseba, anak ni Eliam at asawa ng Hetiyong si Urias. Ipinakuha niya si Batseba. Sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. Dahil sa nangyaring ito, si Batseba ay naglihi, kaya't ipinasabi niya ito kay David. Inutusan agad ni David si Joab na dalhin sa kanya si Urias. Nang dumating ito, tinanong siya ni David, "Kumusta si Joab at ang hukbo? Ano ang lagay ng labanan?" Sinabi pa niya kay Urias, "Umuwi ka na at magpahinga, pagkat nanggaling ka sa malayong paglalakbay." Lumakad na si Urias. Ang hari ay nagpadala pa ng alaala sa tahanan nito. Ngunit hindi pala siya nagtuloy sa kanila. Doon na siya natulog sa may tarangkahan ng palasyo kasama ng mga bantay. Nalaman ito ni David. Kinabukasan, inayayahan ni David sa pagkain si Urias at ito'y kanyang nilasing. Hindi rin ito umuwi ng gabing iyon, bagkus natulog na kasama rin ng mga bantay.
Kinabukasan, sumulat si David kay Joab at ipinadala kay Urias. Ganito ang nasasaad. Isubo mo si Urias sa mga kaaway na mabangis. Pagkatapos, umurong ka at bayaan mo siyang mapatay. Nagmanman si Joab sa lungsod na kanilang kinukubkob at sa gawing mababangis ang kaaway, doon nga niya itinapat si Urias. Lumabas ang mga kaaway mula sa lungsod at sinalakay ang kawal ni Joab. Napatay ang ilang pinuno ni David kasama si Urias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kami sa'yo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kami sa'yo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa'yo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan ng ako'y isilang. Poon iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Poon iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain, tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupang siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna, saka uhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapa sapagkat dapat ng anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, ano pat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita ay pinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito. Ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa, hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kaniyang mga alagad ang lahat ng bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ano man pong masama o mabuti na malaki o malala ay parehong nagsisimula ng simple o maliit lang o konti lang. Kaya dapat ay magkaiba ang maging trato natin sa dalawang yan. Ano mang mabuti ay dapat na
pinalalaki natin, inaalagaan natin, pinagyayaman natin, anumang masama ay dapat na agad ay sinusupil natin. Yan po ang masasabi nating mensahe ng ating mga readings. Unahin po natin ang ating gospel reading. Sapagkat dito sa ating gospel reading ay sinasabi sa atin ng Panginoon na anumang mabuti ay papagyamanin natin. Sapagkat dito manggagaling ang mas marami pang mga mabubuting mararanasan natin. Halimbawa po niya yung paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Pag sinabi pong paghahari ng Diyos, presensya ni Jesus. Pag sabi pong paghahari ng Diyos, ito yung paghahari din ng kapayapaan, ng pagmamahal, ng katarungan, ng awa ng Diyos, ng malasakit sa isa't isa, ng maraming mga mabuting bagay. At yan ay makikita natin na buhay kay Jesus. Si Jesus pinanganak at namuhay bilang simpleng tao lamang mula sa isang hindi nga kilalang bayan. And then tumawag na mga alagad na pawang, mga simpleng tao rin naman, mga mangingisda lang. Pero sinong mag-aakala na mula sa mga simpleng taong ito, na mula sa simpleng bayang pinagmulan, ay lalaganap ang katotohanan ng paghahari ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Mula sa kanilang bayan, papunta sa iba't ibang bayan na nakaapekto na ng malaki sa mga tao mula noon hanggang ngayon at siguradong hanggang sa mga susunod pang panahon. Kaya't si Jesus ay nag-encourage sa ating lahat ngayon. Huwag tayong matakot, huwag tayong tamarin, huwag tayong manghinayang, mahiya na magsimula ng simple o payak lang. Lalo pat kung yan ay mabuti, siguradong tutubo yan sapagkat ang Diyos ang siyang magpapatubo niyan. Na kung paanong yung sinasabi sa Ebanghelyo, nagsimula ng buto, abay, nagkasanga na, lumaki na, nagkabunga na ng hindi mo namamalayan, ganun din ang isang gawain ng kabutihan. Ang isang bagay o proyekto na ang hangarin ay kabutihan sapagkat ang Diyos ang siyang mag-aalaga niyan. Pero dapat gawin din natin ang ating parte. Dapat diligan din natin ito, alagaan din natin ito. Dapat nasa tamang tao rin tayo, nasa tamang sitwasyon din tayo. Hindi tumawag si Kristo na mga basta-bastang tao, bagamat mga simpleng mangingisda ito, ang tinawag niya ay yung alam niyang makatutulong sa misyon niya sa mundong ito. So yun po yung una. Huwag tayong manghinawa, matakot, mahiya, mag-alangan na magsimula lang, simple lang. Sapagkat pasasaan ba't patutubuin, payayabungin ng Panginoon. Yan po ang isa sa mga lagi kong sinasabi kapag nag-bless ako ng isang business establishment. Ginagather ko yung negosyante, pati yung mga nagtatrabaho at sinasabi ko, unang-una, syempre, itong business na ito, itong trabaho nyo ito, itong negosyo nyo ito, blessing ito, maging maliit man ang kita nito o sweldo ninyo sa simula, magpasalamat yun sa Panginoon sapagkat doon naman talaga nagsisimula ang lahat ng bagay. Hanggang sa mahona ng Panginoon sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ninyo, ang karakter ninyo, ang pagkatao ninyo, at doon niya ibibigay ang mas marami pang mga magandang blessings. Pagkat siya mismo ang nasabi, sino mang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan niya sa lalong malaking bagay. Kaya alagaan nyo rin ito. Ibigay niyo yung best ninyo, maging honest kayo, maging tapat kayo, maging makatarungan kayo, maging patas kayo. At sigurado ko na may magandang patutunguhan ng lahat ng ito. Magtagumpay man o hindi ang business na ito, may magandang kapupuntahan na ito sapagkat certainly God is planting seeds of greatness in you. Could be greatness in business, but certainly greatness in your character na pakikinabangan ninyo sa anumang aspeto ng buhay ninyo. Hindi lang sa negosyo, hindi lang sa trabaho. Kaya alagaan ninyo ito. Hilingin nyo lagi ang tulong ng Diyos. Magdasal at huwag gagawa ng kahit isang bagay na alam nyong pwedeng makasira, pwedeng makaimpid, pwedeng makapagpabansot, pwedeng makamatay ng binhi ng mabubuting bagay na tinatanim ng Panginoon sa inyong buhay. So yun po yung una. At yan ang nakikita natin sa mabuting balita. Ang ikalawa, yung sinasabi natin na anong bagay na masama, dapat sinusupil sa simula pa lamang sapagkat lalaki din yan, lalala yan. At yan po ang makikita natin sa ating unang pagbasa naman sa katauhan ni Haring David. Nagsimula ang lahat ng aksidente niyang makita si Bathsheba naliligo. So aksidente, hindi niya pinlano ito. Kaya ang dapat na sana naging reaksyon niya, oh naku. Ano ba yun? Sorry. Ganon eh. Iwas na agad eh. Kung sakaling na-entertain man niya ng ilang segundo yung thought na nakakita siya ng isang babaeng naliligo, dapat nagdasal na siya eh. Sapagkat malapit naman siya sa Diyos eh. Nagdarasal naman siyang talaga at umaasa sa Diyos eh.
Sa gayon, nabaling na agad ang kanyang focus. Hindi eh. In-entertain niya eh. Yung aksidenteng tingin, naging titig eh. Yung pagtitig, napunta sa masamang pag-iisip eh. Yung masamang pag-iisip, napunta sa masamang pagpaplano at pag-execute nito. Pinatawag si Bathsheba. Sinipingan niya. Napuntis pa niya. Hanggang sa ipaumang na niya ang mister nito. Pareho silang may asawa. Ang mister ni Bathsheba sa gera para mapagtakpan lang ang kasalanan niya. Ipinaing niya sa gera. Technically, pinapatay na niya. Isipin niyo nga yun. Naisip ba ni Haring David noong una? Hindi. Nang makita niya si Bathsheba, hindi niya naisip agad. Sisipingan ko ito, aanakan ko ito, ipapapatay ko ang mister. Hindi. Hindi niya naisip yun. Pero dahil pinalaki niya yung maliit na kasalanan doon sa karumal-dumal at napakamabigat na kasalanan, humantong. Akalain niyo yun. Ganon din yung mga sadlak ngayon sa matinding kasalanan. Maging sa mga matinding pagdurusa sa buhay. Yung mga sobrang mapagmura ngayon, yung mga sobrang mayabang ngayon, yung mga sobrang nakapangutang na hindi na nakapagpayad, yung mga sobrang magalit, yung hindi makapagpatawad, hindi makahingi ng tawad, sobrang mapagmataas, sobrang gumasta, sobrang materialoso, sobrang malayo sa Diyos, sobrang lungkot, sobrang mapagduda. Ay, nagsimula lang sa maliit yan. Nagsimula lang sa mga simpleng kasalanan niya na inalagaan, na hindi agad sinupil. Kaya nagkaganyan. Maliit na kasalanang nabuntis ng iba pang mga kasalanan. Pusa na nating hayaang magkaganyan. Mga kapatid ha, maliwanag ang sabi ni San Pablo sa atin sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso. Huwag niyong bigyan ng pagkakataon ng demonyo. Do not give the devil a foothold. Sapagkat kapag binigyan natin ng pagkakataon ng demonyo, hindi niya sasayangin ito. At the expense ng mga pagkakataong binibigay sa atin ng Diyos upang tayo ma-bless. So, may kinukuha sa atin ng demonyo, may nawawala pa sa atin. Kaya sana mga kapatid, anumang mabuti, halagaan natin. Anumang masama, kaagad-agad, supilin natin. Yung mga mabubuti, alagaan natin hanggang sa magbunga, hanggang sa tumatag na. Yung mga masama, damo pa lang na maliit, putulin na. Mas madaling bunutin ng damo kaysa puno. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos ang samo Pumikit tayo. ko. Panginoon, tulungan mo po kong maalagaan ang mga mabuting bagay sa buhay ko. Ingatan ko nawa ang mga biyaya mong ito. Mabuting trabaho, marangal na negosyo, pamilya, karangalan ko, dignidad ko, mga talento ko, mga oportunidad na binibigay mo sa akin, mga pagkakataon na binibigay mo sa akin upang magbago. Tulungan mo ako. At tulungan mo rin po ako na sa simula pa lang ay maging matatag na sa panunokso ng Diablo na ang tanging pakay ay nakawin, sirain at patayin ang mga mabuting bagay sa buhay ko. Madala na nawaan ako sa mga naranasan ko
na mga pag-entertain sa mga tulungan mo ko, Panginoon, na maging matatag na mula ngayon. Hallelujah! 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 Purihin ang Diyos. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Yan ang makatanggal. Kapatid, kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Kakay Jesus, mayroong magandang tulungan mo ang Diyos sa pagbumahin ang mga magandang bagay sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayong magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa mga bukid na umitik ng buhay, natipong mga trigo'y sa tinapay nagwawakas, pinagpaguran ng lipak na kamay, at ng pawis na sano'y nunukan, tanging sa iyo lamang inialay, sa isag na walang kapantay, mula sa mga baging ng kinumpol na ubas, inaning mga bunga, ang katasay naging alam, pinagpaguran ng lipat na kamay, at ang pawis na sano'y nunukan, tanging sa iyo lamang inialay, sa gisag na walang kapantay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaparan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sapagkat sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami pa rin naman na iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito,
upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya, Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hamalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Pagdasal natin saglit ang ating mga kakilalang yumauna. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalat, ang ina ng Diyos, Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot
kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Susi. Kordero ng Kordero ng Diyos na Diyos na nag-aalis nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Hindi makalampas sapagkat mabuhangin kahit may suliranin, away dumarating din upang ito'y batin at ito'y ating lutasin. Bawat alon sa dagat, tinig na tumatawag habang naghahayuma o namamalakaya, lambat ng aking buhay, maaari bang iwanan upang mamalakaya ng taong inyong hirap? Umayo ka sa laot ng aking kalagatan, ang lambat ay ihulog sa dakong kalaliman sa inyong salita. At kung ika'y kapiling, mga kawan sa dagat ay huhulihin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagkapalang sa aming pinipigay, sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin
Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mo ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa walang tigil na panalangin, pati luhay pumata. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos sa pakikibaka namin sa mundo ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurian mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalawalatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa ibang mga parishes, sa ibang mga chapels, communities, institutions, and even individuals. Salamat po sa inyo. Ang Panginoon na po ang bahala na kumante sa kabutihan ninyo. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.